Magandang araw po, welcome po sa aking channel of 9TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa isang subdivision dito sa may Tagaytay, Nasugbu Highway. Ito po ay isang guarded subdivision na napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin at malamig po ang klima. Kaya napaganda po nito para sa inyong retirement o vacation house at pwede rin pong gawing staycation business para maging income generating. May lot area po ito na 108 square meters at may floor area na 180 square meters. Ito po ay corner lot at well-maintained. Kaya anytime na ma-acquire nyo itong property, pwede nyo na pong lipatan kaagad. Meron na rin pong steel gate. Then ito pong bakod ay meron na rin pong mga sliding glass windows. Then covered na rin po itong garahe. Naka-tile flooring. Then sa dulo po ay may service area. Ang kagandahan po pag corner lot, ito pong area ng common parking ay pwede po kayong maggarahe dyan. Then, ganun din po dito sa harapan. So, aside from this covered car park, so meron po kayong common parking sa labas. So, ito po yung main door na kung saan meron po itong aluminum screen door. Then, may wall lamp. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Welcome po dito sa bahay ni Ma'am at Sir, kung saan ito po yung living area. Then meron pong mga glass windows, naka-tile flooring, maayos naman po ang pintura ng ceiling at wall, may pin lamp, center lamp. Then napakalaki po ng espasyo nitong living area. So mula po dito sa living area, dito naman po yung hagdan at aakyat tayo dyan mamaya. Then meron pong breakfast nook. Ito po yung dining area. May understair storage. Then sa ilalim po ng breakfast nook ay meron din pong built-in cabinet. Chandelier. Then hanggang dito po ay naka-tile flooring at maayos din ang pintura ng ceiling at wall. So wala po kayong ipapagawa dito. Mula naman po dito sa dining area, ito po yung shower room. Then, dito naman sa kabila ay yung toilet. O pwede rin pong powder room. Accordion po itong pintuan. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. May water closet with bidet at hand wash basin. Dito naman po sa kabila ay yung shower room. Naka-PVC door. Naka-tile bathroom walls, may hot shower set, overhead shower, then glass blocks. So dito po sa areang to ay maayos din at wala po kayong ipapagawa. Ito pong concrete walls ay may glass blocks na nag-serve as natural sunlight at nandito na po tayo sa formal kitchen. May kitchen countertop, built-in gas range, then may kitchen cabinets, stainless sink with faucet. At dito naman po yung access door na papunta sa service area at dirty kitchen. Yung natanaw natin kanina mula po sa garahe. Then meron din po itong aluminum screen door. Ito po yung dirty kitchen na may kitchen countertop, kitchen cabinet, sink and faucet, at yan po yung
covered carport o car garage na kung saan dyan po tayo galing kanina. Dun sa may gate at may pedestrian gate. So balik na po tayo dito sa loob. Ito po ulit yung aluminum screen door. Then yung French door design na access papunta dito sa loob ng bahay. Yan po ulit yung dining area, breakfast nook. Yan po yung hagdan. Yan po yung living area. Dumaan na tayo dyan kanina. At ito naman po yung first bedroom. Na kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Naka-tile flooring, maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. So ito po yung first bedroom. At lalabas na po tayo para check natin yung ibang parte nitong bahay. So mula po dito, paglabas nyo, matatanaw yung dining area. Yan yung way papunta sa kitchen. Bago tayo pumanik, at pakita ko muna sa inyo dito sa may living area. Yan yung main door. Then marami po itong mga glass windows, kaya maaliwalas. So akit na po tayo. Ito pong hagdan ay naka wooden staircase, wooden handrail, at metal railing. So nandito na po tayo sa second floor. Yan po yung mga kwarto. At ito po yung family area. So check po muna natin itong first bedroom. Naka solid wood door. Then sa spasyo, sakto lang. May konti pong pagawain sa ceiling. Siguro makipag-negotiate na lang kayo kay owner tungkol dyan. Then may glass window. May mga outlet na rin po. At ito po yung second bedroom ng buong bahay. Ito po yung third bedroom na naka-solid wood door. Medyo mas malaki po ito. Then may dalawang glass window na with blinds. May center lamp. So ito po yung third bedroom. Labas na po tayo. Then dito naman po sa kabila ay yung fourth bedroom. Naka solid wood door. Then sa spasyo, medyo malaki po siya. May glass window. High ceiling, tile flooring. Kaya kung sakali man po na i-convert nyo to sa Airbnb, marami po kayong guest na ma-accommodate. Yan po ulit yung family area. Ito naman po yung toilet na kung saan halos same design lang po ito nung mga banyo sa baba. From floor to ceiling po ang tile bathroom wall. Then may hand wash basin, water closet with bidet, at glass blocks na nag-serve sa as natural sunlight. Then katabi lang po nito ang shower room. So halos same design din po, naka PVC door. From floor to ceiling din po ang tile bathroom wall, may hot shower set, overhead shower, at glass blocks. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan natin ang distance, location, at travel time. Mula po sa Tagaytay-Nasugbu Highway, ang distance is 280 meters at ang travel time is 2 minutes or walking distance lang po. Mula naman po sa Mendez Crossing, ang distance is 5.2 kilometers at ang travel time is 19 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 13 kilometers at ang travel time is 28 minutes. Kumpleto na po doon, kaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat niyong i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman.
At mula naman po sa Tagaytay Alfonso Bypass Road, ang distance is 1.8 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 27 kilometers at ang travel time is 50 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 73 kilometers at ang travel time is 1 hour and 59 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 6.2 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reel Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV Channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, at Nov9TV Updates. Sana po na ibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin ilok sa inyo. Sa lahat pong viewer, subscriber, at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.